Kakaalis mo lang ng wala pang isang buwan at nagsisimula ng mabaliw ang lugar na ito. Nilulura mo itong dugo ang bulok na bakal araw-araw. Sa tingin mo hindi ako malas, tama? Kung hindi dahil tinatrato ka ng tatay ko bilang isang heirloom. Ibinenta sana kita bilang scrap iron. Ikaw ano ka ba? Bakit nawala ang mineral water? Mabuti, maaari mong lunukin ang mga bagay, tama? Gusto kong makita kung ang mineral water sa supermarket ay maaaring pumatay sa iyo. Ano ito? Ang General, lahat ng pulis sa lungsod ay umiiyak. Umaasa lang tayo sa balat para mailigtas ang mga tao. Mangyaring bigyan kami ng paraan. 100 palabas? Mayroong 30,000 bakal na kabayo sa labas ng lungsod. Wala man lang tayong lakas para kunin ang espada. Anong paraan palabas? Ang langit ay nasa larangan ng digmaan. Kung ang mga Diyos ay may mga mata, mangyaring bigyan kami ng tubig. Ang mga tao sa timog ng lungsod ay handang mamatay para sa iyo. General, tumigil ka na sa pagmamakaawa. Kung ang mga Diyos ay may mga mata, paano nila makikita na tayo ay namamatay para sa kanila? Ang tubig sa transparent na lalagyan ay tila tubig. I'll go check it out. General, tubig talaga. At ang tubig na ito ay matamis at matamis. Tiyak na hindi ito tubig ng mundo. Tama, matamis talaga ang tubig na ito. Mga kapatid, ito ang tubig ng mga Diyos. Hindi ako dinadala ng langit sa hilaga ng lungsod. Mabuti, mabuti. Hindi ako naniniwala na maaari mong lunukin ang tubig ng isang supermarket. Anyway, ang mga bagay na ito ay itatapon bilang basura. Kahit sa ang ruta ka man. Hindi ako naniniwala na maaari mong lunukin ang lahat ng basura. General, tingnan mo, maraming tubig. At ang makulay na garapon na ito ay talagang piniritong pancake. At ang karne sa kahon ay karne. At mayroong isang napakahalagang asin sa loob nito. General, mga kapatid, naligtas na kayo. Ang karne na ito ay talagang napakasarap. General, inuutusan ko ang lahat ng mga tropa na magsunog ngayon. At ipamahagi ang pagkain ng mga Diyos. Ang mga Diyos ay nasa itaas. Si Hu Chengyuan sa timog ng lungsod ay tumutulong sa daan-daang libong tao sa hilaga. Salamat sa Diyos. Ang pamilya Hu ay walang karaniwang mga kalakal. Handa akong ibigay ang kapirasong dugo sa mga Diyos. Nakikiusap ako sa mga Diyos na maawa muli sa akin. Ano ito? Alam mo ba kung paano pamahalaan ang negosyo? Wow, ang white jade ng Yangtze. Ang ulo ng tubig na ito ay talagang sinaunang. May nakasulat dun. Ano ang sinasabi nito? Nakikiusap ako sa tubig na iligtas ang aking 100,000 sundalo. Suriin ang cross-space life-saving wish. Ang sistema ay nakatali. Tanggapin ang contract item, ang Dragon Blood Jade. Ang ruta ng kalakalan sa mukha ay nakatakda. 100,000 sundalo. Pagkaalis ng lumang kagubatan, nag-iwan ako ng 80,000 yuan ng utang. Araw-araw akong dinadala ng may utang. Pakiramdam ko nahihirapan akong mabuhay. At sa ibang panahon may 100,000 buhay. Dumadaan ako sa totoong buhay at kamatayan. Dahil nasa dulo na ako ng kalsada. Ang piraso ng jade na ito ay maaari lamang panatilihin ang tindahan ng aking ama. Makakabayad din ako ng utang. At ang aking mga paninda ay makakapagligtas din ng kanilang buhay. Ibig sabihin, hanggat inilalagay mo ang mga bagay dito, maaari mong ipadala ang mga ito ng direkta. Ang kabaligtaran na kapatid na general. I'll take the risk of save your life. Ang pinakamahusay na kalidad ay talagang ang pinakamahusay na kalidad. Miss Lin, ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Maibibigay ko sa iyo ang buong halaga ngayon. 2 milyon. Boss Lee, sa tingin mo bata ako at simple, tama? Si jade ang pinakamagandang kalidad. Ngunit ang piraso ng dugong ito mula sa general ng dakilang dinastyang Qi ay hindi mabibili ng salapi. Ito ay maaaring patunayan na ang isang mahusay na kalidad na hindi umiiral sa hukuman. Package 1 month price, 2.8 milyon, walang return price. Ang sulat kamay na ito, ang antas ng tela. 2.8 milyon deal. Hanggat hindi mo ito ibebenta sa iba. Lumingon ka, tumingin ka. Ang numero ng iyong bank card ay 2.8 milyong yuan. Maligayang pagtutulungan.
Maligayang pagtutulungan. Boss Wang, yung 20,000 gin ng bigas at 1,000 gin ng white noodles. Nakaimpake na ako. Huwag magsalita ng walang kapararakan, cash in. Go, go, go. Ikaw lang. Binigyan kita ng 50 taon. Hindi ko makita ang dulo ng mga kalakal. Sapat na ba yon? Tinatanong kita, sapat na ba yon? Sapat na, sapat na. Ililipat ko ang mga paninda sa iyong sasakyan. Pasensya na po. Pero hindi ako bumibili sa iyo. Boss, gusto ko 20,000 gin ng kanin at 1,000 gin ng white noodles. Sa pamamagitan ng paraan, magdagdag ng 50 pagkain ng sariwang baboy at 1,000 bag ng asin. Kagad na install ang kotse sa West Suburb Warehouse. Sige boss, kunin ko para sa iyo. Hu Qinyuan, sa pagkakataong ito ay nilock ko ang libro ng kabaong. Hanggat may hininga pa ako sa ilalim ng aking ilong, babayaran ko ang iyong pagkain. General, tingnan mo. Ito ay top class na bigas. Walang kahit isang butil ng buhangin. 100,000 gin ng puting bigas at baboy. What the hell? Ito ba ay tinatanggalan ng laman ang bodega ng butil ng immortal na mundo? Ito ay maliligtas. Mga kapatid, huwag kainin ang balat. Huwag masyadong mayabang. Iutos sa Hu Tao Army na i-install ang lahat ng mga bakal na kaldero. Ngayon, ang buong hukbo ay kumakain ng puting bigas at nilagang baboy. General, pasensya na. Pasensya na po. Pasensya na po. Ngayon, ang buong hukbo ay kumakain ng puting bigas at nilagang baboy. Wulong, ang lungsod na ito ay napapaligiran ng maraming buwan. May pagkain pa ba? Ano sa palagay mo, General? Kagabi, pinagmasdan ko ang langit. Naisiguro nilang guluhin ang General. Kaya hindi nangahas ang General na gawin ito nang walang pahintulot. Kung tutuusin, gutom na sila at hindi na makayanan. Tama ang tagapayo ng militar. Ayon sa scout, maraming pagkain sa lungsod. Impossible. Imposible talaga. Dapat ay kinuha nila ang huling pagkain. Gusto nilang matuto mula sa General at basagin ang lungsod. Matalino sila gaya ko. Naisip na nila ang kanilang pakulo. General, 3 beses na tamaan ng scout ang ating west wall kagabi. Kapag nasira ang pader, tayo ay nasa panganib. Kung gumuho ang pader, gagamitin natin ang dugo ng hilagang silangang hukbo upang punan ito. Hindi natin hahayaang saktan ng kalaban ang mga tao. Buksan ang pribadong bodega ng General. Dalhin ang lahat ng ginto, ladrilyo at gintong barya. Ang pangalan ng Diyos ay nasa busog. Ang pangalan ng Diyos ay nasa busog. Ang mga gintong brick ng Great Qi Dynasty. Napakabuting tao talaga ng kapatid na ito. Umatras ang kalaban. Ngunit ang kanlurang pader ay gumuho ng 3 beses. Mahirap bantayan ang pader ng lungsod. Ang pader ng lungsod ay gumuho. Ang deposito ay ililipat sa iyong pampublikong account. Gusto kong makita si Huting sa pintuan ng aking bodega sa loob ng 1 oras. Hindi lang para sa semento. 10,000 henerasyon ay nakasalalay sa mga sinaunang tao. Ang lahat ng material at kasangkapan ay nilagyan para sa iyo. Depende sa swerte mo kung kaya mong panatilihin ang buhay mo o hindi.
General, nasusunog ang kampo ng kalaban. Sinabi ng scout na gumawa sila ng 10 mabigat. Ang pangalan ng Diyos ay nasa ulo ng hayop. Ang bagay na ito ay tinatawag na tuyong semento. Idikit lang ito sa buhangin at lagyan ng tubig para haluin. Titigas na parang bakal sa loob ng kalahating oras. Ibinigay din sa amin ng Diyos ang tren na ito para tulungan kaming lumipat. Ang buong hukbo ay nakikinig sa pangalan ng Diyos. Ang pader ay itinayo sa magdamag. Nang masira ni Zhuangmu ang asul na putik. Ang lakas ng labanan ay 30,000 hanggang 3,000. Ang kalamangan ay akin. Pumunta sa lugar kung saan marumi ang asul na putik. May magandang putik. Patayin. General, sa palagay mo kaya talagang labanan ng semento na ito ang pag-atake ni Zhuangmu? Hindi ko alam. Pero naniniwala ako sa pangalan ng Diyos. Patayin. Paano ito posible? Patayin ang nakalusot sa putikan. Patayin. 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 General, nakaharang sa daan ang lalaki sa labas ng lungsod. Ang lalaki sa labas ng lungsod ay nakaharang sa daan. Ngunit hindi ito kayang hawakan ng masamang espiritu sa lungsod. Hindi sila pinapatay ng kutsilyo ng lalaki sa dingding. Hindi sila maaaring mamatay sa sarili nilang kampo. Ipunin ang lahat ng mga sugatang sundalo. Pupunta ako sa pangalan ng Diyos. Kahit na ito ay ilang taon na. Babawiin ko ang buhay ng mga kapatid ko. Ang pangalan ng Diyos ay nasa itaas. Mayroon akong 300 sundalo sa Hilaga. Hindi ako namatay sa kutsilyo ng kalaban. Ngunit kailangan kong patayin ng masamang hangin na ito. Handa akong isakripisyo ang sarili ko sa loob ng 10 taon. Handa akong isakripisyo ang sarili ko sa loob ng 10 taon. Nagmamakaawa ako sa Diyos na bigyan ako ng gamot. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Kulay asul ang sugat. Nasusunog ang buong katawan. Ito ang pamamaga ng sugat. Napakaseryoso nito. Manager Wang, bigyan mo ako ng 500 kahon ng mataas na konsentrasyon ng medical na alak. 000 rolyo ng Wujun Gauss. At lahat ng anti-inflammatory special effect na gamot sa iyong bodega. Huwag magsalita ng walang kapararakan. Ayon sa pinakamataas na presyo ng pinakamahusay, pumunta sa bodega. Ipadala ito sa Western Warehouse sa kalahating oras. Ang pangalan ng Diyos ay nasa ilalim ng batas. Uminom ng holy water at gamot. General, walang oras. Nasa puso na ang masamang hangin. Hindi makatiis ang bata. Gagamitin ko ang gamot na natatanggap ko sa loob ng 10 taon. Ayokong kunin ang mga tao. General, tumigil ka. Ang tubig ay dugo. General, hindi ligtas ang tabing daan. Hawakan mo siya. Ang pangalan ng Diyos ay hindi makakasama sa hukbo ng Hilaga. Ipagpatuloy ang paghuhugas. Ang pangalan ng Diyos ay nasa ilalim ng batas. Maaaring sunugin ng banal na tubig ang dugo sa sugat. Maaaring sunugin ng banal na tubig ang dugo sa sugat. Maaaring sunugin ng banal na tubig ang dugo sa sugat. Buksan ang iyong bibig at lunukin ito. Nasunog ang sugat. Nabawasan na ang lagnat ng general. Hindi naman namamaga ang sugat. Ang pangalan ng Diyos ay nasa ilalim ng batas. Ang pangalan ng Diyos ay nasa ilalim ng batas. General, hindi ka na makakagat. Araw-araw kang sumusulat ng dugo. Wala kang magandang laman.
Ang Taliban ng Xiongzu ay nasa puso ngayong gabi. Kailangan kong iulat ang sitwasyon ng militar sa Diablo. Kailangan kong iulat ang sitwasyon ng militar sa Diablo. Ang labanan ay nabago. Kung tayo ay huli, 100,000 sundalo ang mamamatay. Hanggat kaya nating protektahan ng bayan. Ano ang ibig sabihin sa akin ng pag-inat ng dugo? Nagsusulat siya ng dugo araw-araw. Hindi siya natatakot sa pagkawala ng dugo. Takot akong masaktan. Ang kahusayan ng paghahatid noong sinaunang panahon ay masyadong mababa. Kapag natapos mong magsulat ng dugo, magiging malamig ang pagkain. Hindi ka makakalaban sa kutsilyo lamang. Tuturuan kita ngayon. General, ano ito? Hindi ito selyado at hindi mukhang pagkain. Hello? Hello? Hu Chengyuan, naririnig mo ba ako? Nagsasalita ang demonyo. Ang tunog ng libu-libong milya. General, ito ang tunog ng libu-libong milya ng mahika. Maaari ko bang itanong kung ang pangalan ng Diyos ay nasa ilalim ng batas? Si Hu Chengyuan, ang anak ng Diyos. Bati sa Diyos. Huwag kang lumuhod. Hindi ako Diyos. Ako si Lincia, ang may-ari ng tindahan. Huwag kagatin ang iyong daliri. Pindutin ang mahabang buton sa gilid. Maaari mo akong kausapin ng direkta. Boss Lin. Naririnig kita. Malinaw ang boses. Hu Chengyuan, mula ngayon. Kukunin ko ang iyong at ang likod na kwento. Lincia. Naaalala kita. General, ipinadala ni Manzi ang kampo ng kamatayan upang umakyat sa pader. Habang ang buwan ay hindi nagniningning. Masyadong malakas ang hangin. Natangay ang paputok nang lumabas ito sa hanging pader. Ang busog at palaso ng magkapatid ay hindi makatama sa target. Ang busog at palaso ng magkapatid ay hindi makatama sa target. Bulag sila. Gabi na pag-atake ng kapatid ni Lincia. Ang hangin ay hindi maaaring mag-apoy. Hindi natin masusubukan. Gusto kong masunog sa buong gabi. Ginagamit mo ang paputok para ihip ng hangin. Hindi mo sinindihan ang kalaban. Sinusunog mo ang iyong sariling mga tao. Sino ang mabuting tao ngayon? Walang sapat na mahusay na gumawa ng isang maliit na ilaw. Ang kalaban ay gustong magtago sa madilim na anino. Mabuti. Sisasan ko ang araw para sa iyo ngayon. Liligawan ko ang mga ligaw na tao. May pulang ilaw sa dulo. Pindutin ito pababa. Ang mata ko. General, ano ang mahika na ito? Mayroon kang isang maliit na araw sa iyong kamay. Ito ay tinatawag na tactical power. Ipadala ito at sindihan ang busog at palaso. Napakaliwanag ng langit. Bulag ang mata ko. Nakahanda na ang busog at palaso. Barilin ang mga bulag na ito sa lupa. Huwag kang mag-alala. General, masyadong malakas ang hangin. Nagyelo ang dugo ng magkapatid. Hindi namatay ang mga sundalo. Na-freeze sila hanggang sa mamatay. Nanalo kami. Nanalo kami. Ngunit ang lamig ay hindi sapat. Hindi malamig ang mga sundalo. Ngunit ang lamig ay hindi sapat. Hindi malamig ang mga sundalo. Halos masunog ang tuyong kahoy na panggatong. Ang mga damit ng taglamig ay nangangailangan ng oras upang mabili. Pero gusto kong magpainit ng katawan. Mayroon akong isang bagay na kapakipakinabang. Sa tingin mo malamig? Hahayaan ko kayong buksan ang inyong mga mata ngayon. Tikman ang aming mantika at maanghang na pagkain. Talo ako kung hindi ako makakalabas ng pawis. Talo ako kung hindi ako makakalabas ng pawis. Gu Chengyun, kunin ang mga paninda. Itapon ang pulang brick sa kumukulong tubig. Itapon ang pulang brick sa kumukulong tubig. Kumain na may hiwa ng karne. Ipinapangako kong magiging mainit ka sa loob ng isang oras. Ipinapangako kong magiging mainit ka sa loob ng isang oras. Diyos ko. General. Ano itong red mud brick? Mabango ito.
General, nakalunok ako ng buong apoy. Diyos ko! Sinunog ng apoy ang 400 baraha. General, hindi na ako nilalamig. Pinagpapawisan ako. General, hindi na ako nilalamig. General, hindi na ako nilalamig. Makinig ka. Kumain ng pulang sopas. Kumain ng pulang sopas. Kumain ng pulang sopas. Ang pulang apoy na inilagay mo sa lupa ay mas mainit kaysa 10 bola ng beer. Utang ko sa iyo ang isang buhay. Utang ko sa iyo ang isang buhay. Huwag magsalita tungkol sa buhay. Ito ang pulang apoy. Ito ay isang uri ng sakit. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, hayaan mo lang akong mabuhay. Huwag kang mamatay mag-isa. Okay, pangako ko sa iyo. Hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Sa pangkalahatan, ang talim na ito ay masyadong matalim. Ang manzi ay pinutol na parang repolyo. Ang lahat ay nasa itim na hangin. Ang pangunahing puwersa ng Bear Tribe ay umatras. Ngunit ito ay nakatago sa malalim na bukid. Ang kalaban ay nasa ilalim ng ating kontrol. Para kaming mga bulag. Kung babalik sila na may dalang malaking bagay. Nasa panganib pa rin ang Zenbei City. Ang kalaban ay nasa ilalim ng ating kontrol. Gaano man kalaki ang hamog, mayroong bagay na ito. Ang kalaban ay isang hininga lamang ng sariwang hangin. Kitang-kita ko ito. Hu Chengyuan. Ngayon hayaan mo sila. Tikman ang lasa ng pagiging live target. Pindutin ang pindutan sa kanan ng glass plate. Pagkatapos ay itulak ang kaliwang bato pataas. Sa solar energy. Linsya, nababaliw na ang ibon. Nakasakay ka sa kabayo. Itulak ito pababa. Iyan ay isang bato, hindi isang latigo. Takot na takot ako. Galit na galit ang mga ibon sa immortal na mundo. Ang libong milyang mata. Ang libong milyang mata ng banal. Tawagan mo ako para sindihan ang 800 crystal clear. Mamayang hating gabi.
Kukunin ko ang pagkain sa lalaki. Tara na. General, ang masamang bagay na ito ay masyadong malakas. Kahit na alam natin na ang lalaki at ang pangkat ay pumasok sa lambak. Kami ay bulag. Hindi namin maramdaman kung nasaan sila. Sa harap ng makalangit na mga mata ng banal, ang masamang tao ay nagsisikap na magkamali. Ang mga mamamana makinig sa utos. Huwag barilin. Layunin ang mga binti at ang mga gulong ng kabayo. Shoot! Diyos ko, General, ang galing mo sa archery. Maaari mong ituro kung saan mo gusto. Lincia, ang iyong makalangit na mga mata ay talagang kahanga-hanga. Magulo ang sasakyan ng kalaban. Magulo ang formation. Siyempre. Tinatago nila ako sa kalagitnaan ng gabi. Gusto nilang nakawin ang pagkain. Nananaginip sila. Napakalakas ng masamang tao. Nakikita nila ang aming sasakyan sa hamog. Takbo. Huwag mong habulin. Dalhin mo na lang lahat ng pagkain. Ang masamang tao ay natatakot. Inihagis niya ang lahat ng armas at tumakbo palayo. Hindi masama ang pagkain ng kalaban. Nasa amin ang lahat ng pagkain. Magandang trabaho. Ang mga ligaw na tao ay hindi makayanan ng bagyo. Ang buong hukbo ay nagsasabi sa akin na gamitin ang hukbo bilang isang Diyos. Ngunit malinaw na alam ito ng mga miyembro. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ang Zenbei City. Lincia, pasensya na. Huwag masyadong madamot. Dahil hindi naman natin kailangang mag-away araw-araw. Dapat gumawa tayo ng seryoso. Susunod, dadalhin kita sa pangunahing lungsod. Liu, gising na. General, ayos lang ako. Ito ang pagkain na ibinigay sa akin ng Diyos. Kailangan kong pumunta sa pangunahing lungsod. Kamahalan. Tinanggap namin ang pagkain. Ngunit ang lungsod ay sarado. Hindi tayo makakapunta doon. Mamamatay na si Liu. Mamatay. Mahirap ako noong bata pa ako. Hindi ko kayang bayaran ang pag-init. Ganyan kami ng lola ko. Nilalamig na kami. Hindi namin alam ang gagawin. Nilalamig na kami. Boss, ilan sa makapal na protective suit na ito ang nasa bodega? Higit sa 20,000. Ano ang mali? Gusto ko silang lahat. Kabilang ang mga high-end na cotton na sapatos, Thunderbolt hat. Pinasakay agad sila sa kotse. Ipadala ang mga ito sa seller sa kalahating oras. Mga damit ko. Minsya. Nandito na ang mga damit. Gamit ang damit na ito. Bukas ng umaga, makakalaban na ang buong hukbo. General.
Mas uminit ang pakiramdam ko. Gutom na ako. Maaari ba akong kumain ng isa sa dalawang ito? Maghintay ka. Ito na ang huli. Sinong nangahas kumain nito? Masyadong malaki ang utang ng hukbo sa kanya. Gusto mo bang kainin ito? Hu Qinghao, may lumulunok. Gusto mo bang kainin ang mga buto ng patatas ko? Minsya, nagugutom ang magkapatid. Gaano man kainit ang suot mo? Wala kang magagawa. Iyan ay para sa paglaki, hindi para sa pagkain. Bigyan mo ako ng 40 minuto. Boss. Bigyan mo ako ng 1,000 G ng pork belly. At 1,000 G ng bigas. Ang pinaka nakakayanan ang gutom. Pagod na pagod ang mga tao sa lamig. Ang pinakamahalagang bagay ay langis at tubig. Ang pagkain ng sapat ay ang pinakamalaking lakas ng mga tao. Miss! 1,000 G ng karne at 1,000 G ay hindi maliit na bilang. Sigurado ka ba? Ihahanda ko agad ang truck. Gusto kong makitang aalis ang truck sa loob ng 20 minuto. Sigurado ka ba? Maging mas maingat. Dapat kang mag-ingat bago madaling araw. Zhao Wu, tumawag ng isang tao para tumulong. Ipadala ang karne at kanin sa kampo ng Hutu Army. Say Liuzi. Nanay. Alam ni Xia Liuzi ang totoong karne. Matapos bilhin ang batch ng karne na ito, wala pang 500,000 ang natitira sa account. Bukas kailangan kong pumunta sa Dingxi Station para tingnan ang langis. Talagang hindi sulit ang pera. Ang amoy ng karne. May paraan ang Zenbei City para mabuhay. Pumunta sa Zenbei City para nakawin ang paraan para mabuhay. Panginoon, bigyan mo kami ng makakain. Napakabango ng karne. Bigyan mo kami ng makakain. General, ito ay masyadong masama. Di ba kakabili lang natin ng bigas kahapon? Bakit hindi tayo gumawa ng lugaw para sa kanila? Ang butil sa Zenbei City ay ipinagpalit ni Linxia. Kung magbubukas tayo ng malayang pamilihan ngayon dahil sa awa, may darating na 100,000 tao para nakawin ito bukas. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng mga sundalo sa lungsod. Linxia, 10,000 refugee ang naakit ng amoy ng karne. Sinusubukan kong makuha ang tamang tao na mag-aani ng patatas sa bukas. Gusto kong gamitin ang paraan ng paggamit ng pana upang matamaan ang target. Bibigyan ko ng pagkain ang manggagawa. Pero, wala akong dagdag na magsasaka ng bakal. Mapapanatiling malinaw ang isip ko kapag nakatagpo ako ng ganitong bagay. Ang utak ni Hu Chenyuan ay isang magandang bagay. Ang libreng pagkain ay magpapalaki lamang ng puting mata na lobo. Ang pangunahing tuntunin ng paggawa ay ang pagpapalitan ng pagkain sa pagkain. Boss, paano kung talunin ng India? Miss, ito ay isang matibay na bakal na maaaring maprotektahan laban sa apoy at apoy. Astig. Bigyan mo ako ng 20,000 nito. At 20,000 sa mga dilaw na safety hat para sa construction site. Ihanda mo na ang sasakyan. Sapat na ang 20,000 baril na bakal upang iangat ang hukbo. Hu Chenyuan, narito ang mga Diyos para ihatid ang kagamitan. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong mga kasanayan.
Buksan ang gate. Ang hilagang lungsod ay hindi isang lugar upang manatili. Ngunit ipinadala ng mga Diyos ang bakal at ang mga dilaw na sombrerong pangkaligtasan. Kunin ang bakal at ang helmet. Pumunta sa lungsod at magtanim ng patatas. Kung magagawa mo ito sa isang araw, maaari kang kumain ng 2 beses. Maaari kang kumain ng marami. Ibebenta ko ang buhay ko sa iyo. General, hindi. Ang lupa sa labas ng lahi ay nagyelo sa loob ng libu-libong taon. Ito ay mas matigas kaysa sa bakal. Bulok na ang mga kamay ng mga kapatid at mga refugee. Sa bilis na ito, ang 1,000 pound na buto ng patatas. Magyelo hanggang mamatay sa labas bago sila itanim. Ang laman ng tao ang ginagamit sa paghukay ng lupa. Hindi ba nakakatawa? Marami na akong nakitang paghihirap sa larangan. Ngayong nandito na ako. Hindi mo na kailangang magdusa pa. John. Oh. Mansanas. Wow. Blackpack ay. Hindi ito pagpapakamatay. Isa itong guro. Linsiang, hayop ka, naghukay ka ng minahan ng karbon sa patag na lupa para sa akin. Ang apoy sa hilaga at silangan ng lungsod ay hindi kailanman maapula. Ang kemikal na enerhiya ay ginamit upang kumita ng pera. Nakumpleto na ang paunang yugto ng pagtatanggol sa kaligtasan. Ang pag-unlad ng hindi pamilyar na sibilisasyon ay na-update. Nagsimula na ang bagong yugto ng pamumuno sa pagtatayo ng infrastruktura at pagpapanumbalik ng agrikultura. Hu Chenghang, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pinahusay na mataas na kalidad na patatas sa pagkakataong ito.
Hindi mo kailangang maghintay ng kalahating taon. Matatapos ito sa loob ng 2 o 3 buwan. Ngayon na mayroon na tayong uling para uminit, ang lupa ay natunaw. Dalhin ang buong lungsod sa lupa. Hinding-hindi ako papayag na tulungan mo ako. Mababaliw ako at sasaluhin ang itim na bakal. Patayin! Puno! Puno ang lupa! Pangkalahatan, ang isang baboy ba ng sariwang butil na ito ay tumitimbang ng higit sa 10 gramo. Hindi bababa sa 8,000 G ng mga produktong pang-agrikultura. Ang pinakamayabong na lupain sa dakilang Qi Dynasty ay hindi makakapagbunga ng ganoong kalaking butil. General, ganap na tayong nakaligtas sa hilaga at timog ng lungsod. Wala nang gutom. Boss Lee, kumusta? Bias ka talaga. Boss Lee, napakaraming tao ang dinala mo sa kalagitnaan ng gabi. Ano? Sa tingin mo hindi maganda ang antigong negosyo sa labas? Pinalitan mo ito ng Rob and Rob? Lincia, ang matatalinong tao ay hindi nagsasalita ng lihim. Ikaw ay isang batang babae na malapit ng malugi. Nitong ilang buwan, ang mga pagkain at produktong pang-agrikultura na binili mo ngayon. Ipinapadala ka ng buong bangko upang maglagay ng ilang mga channel sa likod nito. May pera tayo para magkapera. Boss, tingnan mo ang kumikinang na copper basin sa likod nito. Ito ay napakakakaiba. Ito ay dapat na isang kayamanan na lumabas sa ilalim. Basagin ang tansong palanggana at alisin ito. Ikaw maliit na babae, paano ka maglakas loob na gumamit ng isang makina upang tumawag sa mga tao? Hulihin mo siya. General, ano ang mali? Patay ka. Patay ka. May multo. Lalabas na ang halimaw. Takbo. Hu Chengyun, medyo mataba ang baboy na ito. Salamat. Kung makatawid ako sa formation na ito, ako mismo ang papatay sa kanila. Mahaba ang daan at mahaba ang gabi. Lincia, protektahan ang iyong sarili. Hiniling sa iyo ni General Hu na iligtas ang pabrika. Binigyan mo talaga ako. Nagpadala ako ng isang bundok ng karne dito. Ang bagay na ito ay hindi bababa sa 300 yen. Ipinadala ko ba ito sa katayan o inihaw na lang dito? Gusto kong istorbohin ka ng mga magnanakaw na yon. Huwag kang mag-alala. Ang mga duwag na iyon ay natakot sa iyong makalangit na perlas. Hu Chengcheng, salamat. Kapag nahawakan ko ang karning ito, may ibubunot ako para sa iyo. Lincia, protektahan ang iyong sarili. Hintayin mo ako. Huwag kang matakot.
Gamitin ang iyong sinaunang pamamaraan upang tahiin ang pinakamalambot na bahagi. Siguraduhing manipis ang bawat karayom. Huwag madumihan ang iyong mga kamay. Ito ay napakalamig ng panahon sa labas. Hindi ko alam kung malamig ang gabi ng taglamig. Epektibo ito para mapainit ka. Angkop ba ito? Hu Chengcheng, ito ang pinakamahal na regalo sa pagtatapos ng taon na natanggap ko. Dahil binigyan mo ako ng banal na damit, bibigyan kita ng tanawin ng mundo. Hu Chengyao, pumunta sa pinakamataas na lugar sa dingding. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na banal na liwanag. General, ano ang ibinigay sa iyo ni Boss Lin sa pagkakataong ito? Baka ito ay isang lihim na sandata. Makinig ka. Suriin ang espiritual na kahulugan ng kaharian ng mga espiritu. Ito ay isang dakilang banal na espiritu. Ito ay isang dakilang banal na espiritu. Lincia, nakita ko ang iyong mundo. Ang ganda. Ang ganda talaga. General Hu, hindi lang kailangan nating kumain. Ngunit nabubuhay din ng mas makinang kaysa sa mga paputok. Babala, babagsak ang banal na watawat at babangon ang maitim na dragon. Ang bagong misyon ay na-unlock. Ay clear ang panloob na multo at maghanda para sa pagsasanay sa tagsibol. Napakaraming banal na pagkain at itim na uling na hindi masusunog. Mabibili ni Hu Chenyuan ang kalahati ng kabisera gamit ang maliit na daliri ng hangin. Bakit mo siya sinusundan? Siya lang ang makikinabang sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Iniutos ng bagong hari na basta't sakupin mo ang Zenbei City. Kalahati ng kayamanan ay magiging iyo. Ikaw ang magiging hari ng Nanyu. Naisip mo na ba ang background ni Hu Chengyuan? Sabihin sa hari na ang walang kamatayang paraan ni Hu Chengyuan ay tungkol sa mga ibon na magniningning sa langit. Ngunit ang ibon ay isang buhay na bagay. Kumakain ito ng pangit na pagkain araw-araw. Kailangan itong bumalik sa lungsod at magpahinga. Ito ang night blindness nito. At bagaman ang pader ng kanlurang lungsod ay may isang uri ng nilalang na tinatawag na semento. Ako ang may pananagutan sa drainage ditch sa ilalim ng western corner. Isang manipis na putik lang ang hinukay ko at puro guwang. Kumakain ito ng 3 gramo ng pagkain. Darating ang araw na masisira ang kanal at ang pagkain ay itatabi sa kamalig. Hu Chenyuan, ang lamig sa labas ng kompetisyon ay masyadong malakas. Ang sikat na drone na baterya na ito ay hindi makayanan ang mababang temperatura. Masyadong mabilis ang baterya. Kailangan kong singilin ito ng 2 oras ngayong gabi. Mag-o-order ako ng ilang pang-militar na anti-cold na baterya at ipapadala ko ito bukas ng umaga. Ayos lang. Maaaring kailangang ayusin ang makina. Ngayong gabi, dadalhin ko si Zhao Wu sa kanlurang lungsod para sa isang gabi. Magpahinga ka ng maaga. Okay, call me anytime kung may mangyari. Hatiin ang tropa sa 2 pangkat. Sunugin ang kanilang mga kamalig ng patata sa daan. Sumunod ka sa akin sa gate ng lungsod. Ngayong gabi, ang lungsod ay wasak. Binaha ang kamalig. Masama. May mga pag-atake ng kalaban. Lalaban lahat ng tropa. Ilang araw nang nasira ang lungsod. Ang kamalig ay hindi nasunog. May mga espiya sa kanlurang lungsod. Zhao Wu pumunta sa kamalig. Pupunta ako sa gate ng lungsod. Ang lungsod ay wasak. Magkasama silang lahat. Dapat nilang saktan ang sarili nilang mga tao gamit ang mga pampasabog. Hindi, kailangan kong gumamit ng ilang mga trick para maalis ang mga ligaw na taong ito. Hu Chenyuan, kunin ang mga paninda. Isara ang iyong mga mata at tainga. Ito ang buhay ng Zenbei City. Kung gusto mong bayaran ng pagkain, lampasan mo ang katawan ko. Ang aso ni Daki ay matigas na parang buto. Gupitin ito sa mga piraso. Sunugin ang kamalig. Hu Chenyuan, buksan ang kahon ng mga rehas na bakal. Pindutin ang pulang buton para hilahin pababa ang buong dingding. Pagkatapos ay gamitin ang itim na lata upang paikutin ang mangkok. Hayaang mamatay ang iyong mga tao nang walang bakas. Ito ang galit ng Diyos.
Bulag ang mata ko. May lason sa tiyan. Ang hilagang hukbo ay nakikinig sa utos. Wala kaming iwan na aso. Zhao Wu, tawagan ng doktor. Tawagan ng doktor. Bigyan mo siya ng gamot na may pangalan ng Diyos. General, hindi nasusunog ang pagkain. May makakain ang magkapatid. Hu Chengyuan, nandito ka pa ba? Lin Xia. Paano ang sitwasyon sa lungsod? Zhao Wu, okay ka lang? Lin Xia, nasira ang kastilyo. Ngunit iniwasan ng mabangis na tribo ang lahat ng mga nakatagong apoy. Alam pa nilang nagpapahinga ang ibong bakal. May mga espiya at mataas na antas. Hu Chengyuan, madali kang alerto. Ipaubaya mo sa akin. Ngayong gabi, hahayaan ko itong nisiway. Upang hubarin ang kanyang damit na panloob sa harap ng buong hukbo. Nasira ang lihim na kanal. Dapat ang espiya ang nakipagsabuatan sa kalaban. Nakikiusap ako na isaalang-alang ang buong lungsod. Kaagad na hanapin ang suspect. Huwag kailanman maging walang malasakit. Katatapos lang ng digmaan. Manggugulo lang ang Big Four. Qian Fuyuan, ang lungsod ay puno ng mga lihim. Kumuha ka ng mga tao para bantayan ang pag-aaral ngayong gabi. Kukunin ko ang order. Ang sikretong pulbos ay inispray sa bakal na kahon. Ito ay walang kulay. Kung sino man ang humipon nito, gamitin ang purple light lamp para sabihin sa kanila ngayong gabi. Kung sino man ang multo, malinaw. Ito ay walang laman. Mahaba ang gabi. Para lang mahuli ang multo. Mahaba ang gabi. Para lang mahuli ang multo. Para lang mahuli ang multo. Mayroon ka bang anumang mga pahiwatig? Gusto ko sanang saluhin ang sarili ko. Okay. Iunat ang iyong mga kamay at patayin ang apoy. Ang kamay ko. Anong klaseng gamot ito? Hinawakan mo ang walang laman na kahong bakal na puno ng banal na gamot. Ang bagay tungkol sa pagbubukas ng gate ng lungsod kagabi at paglabas ng mga tabletas. Paano kung mahuli mo ako? Ang tunay na mapa ng gate ng lungsod ay naipadala na. Ano sabi mo? Ang bagong hari ng Bear Clan ay nagkaisa sa 36 na tribo. Isang buong 100,000 tropa ang may dalang mabibigat na karwahe. Wala pang 50 milya mula sa hilaga ng lungsod. Hindi mo mahawakan. Kailangan mong ilibing ang lahat. Tanggalin mo at patayin. General, ito ang eksena. Yanig ng lindol ang bundok. Namatay si Qian Fuwei. Namatay si Qian Fuwei. Totoo naman. Nandito talaga ang chief ng Bear Clan. Hu Chengyuan, narinig ko. Mali ang frequency ng vibration. Ito ay tiyak na hindi ilang libong mga tao ang unang anino. Tingnan ang walang laman na espasyo ng ET. Tingnan kung gaano karaming tao ang nandito. Hu Chengyuan, hindi ito pag-atake. Ito ay isang pagkawasak. Puno ng tao ang buong bundok. Kahit na ang mainit na lungsod ay hindi rin maibaba. Sa pangkalahatan, ang paunahing puwersa ng Bear Clan sa labas ng lungsod ay 100,000. Ang pag-atake ay dumating na may matinding suntok. Ipasa ang utos ng aking general. Lahat ng general at opisyal ay dapat talakayin ang diskarte ng kalaban. Kapatid na Dao, napakalaki ng hukbo ng kalaban. Ang labanang ito ay lubhang mapanganib. Ang lungsod ay nasa mga tao. Wala akong paraan para umatras. Pumasok ka. 100,000 tropa at mabigat na pag-atake. Puno tayo ng laban. Ang mga kapatid na makakakuha pa ng kutsilyo ay wala pang 6,000. Naubos na ng espada ang kalahati nito. 100,000 laban sa 6,000. Ito ay isang patay na dulo.
General, lumaban ka. Kahit isang kagat. Kailangan din natin silang kagatin. General Wang, wala akong pakialam kung anong channel ang ginagamit mo. Mag-impake ako ng marami hanggat maaari sa palengke. Ipak agad ang kotse ko. At hanapin ako ng isang tagagawa na maaaring mag-order ng Iron Death Network. Bilisan mo. Hu Chengyuan, makinig ka. Ipunin ang lahat ng mga kabataan sa lungsod. Matanda, mahina, mayaman, nagtatago sa ilalim ng lupa. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahirap na anti-tank equipment. Hanggat lumalaban tayo sa unang alon. Lincia, huwag kang mag-alala. 100,000 sundalo, 12 ng beses ang agwat. Ang puwersa ng tao ay hindi ang nasa panganib. Hindi mapipigilan ng mga nasa panganib ang hukbo. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong sumuko? Pinoprotektahan mo kami sa buong taglamig. Binigyan mo pa kami ng pagkain para sa buhay. Sapat na. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi kita mababayaran sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mamamatay ako sa labanan bukas. Hindi ko hahayaang mamatay ka kasama namin. Papatayin kita kasama namin. Mamamatay ka kasama namin. Mamamatay akong mag-isa. Kung may susunod na buhay, ililigtas kita. Makinig ka sa order ko. Uminom ng alak. Bayaran mo ako. Mamatay. Nagsisinungaling ka. Sinira ko ang kalahati ng lungsod. Hindi mo kayang tanggapin. Makinig ka sa akin. Kalahati ng lungsod, Aileen. Ang lakas ng loob mong mamatay nang walang pahintulot ko. Hello, Imazang. Gusto kong ibagsak ang lahat ng supermarket at bodega. Maaari mong ibawas ang pinakamataas na halaga ng pera. Gusto ko ng pera ngayon. Ano? Nabayaran ko na ang lahat ng supermarket at bodega. Kailangan ko silang ipadala sa bodega ngayong gabi. Ang batch ng mga kalakal na ito ay napakabigat. Sigurado ka bang nabayaran mo na lahat? Nabayaran ko na lahat ng pera. Mag-aayos ako ng kotse. Tara na. Pangungunahan ko ang daan. Boss. Ano ang kailangan mo? 10 power generator. Bibilhin ko lahat ng accessories. Kunin ang kotse. Ang mga ito ay para sa minahan. Bakit mo sila binibili? Putulin ang crap. Ibaba ang bodega. Sundin ang kuponan ng kotse sa bodega. Buksan ang gate at lumaban. Kung gusto mo akong patayin, kaya mo yan. Mangarap ka. Hanggat ang aking kayamanan ay hindi nasira. Hindi mo ako maaalis. Anong ginagawa mo? Zheng Guang. Bigyan mo ako ng pera. Bibigyan kita ng pera. Hindi mo kailangang gawin ito. Lincia. Ikaw. Kinuha mo ang pera. Tumahimik ka. Ipikit mo ang aking mga mata. Ngayon, papatayin ko ang mga taong iyon.
Ilalagay ko ang pilak na alambre sa paligid ng dingding. Kukunin ko ang power generator. Sisiguraduhin kong hindi magsisisi ang mga tao sa kabubatan. Lahat ng mga sundalo makinig sa aking utos. Sundin ang utos ng mga Diyos. Ang puno ay itatayo. Kung hindi mo marinig ang tunog ng kampana, nangangahulugan ito na matagumpay ang power generator. Putsenyong, tandaan mo. Huwag hayaan ang ating mga tao na hawakan ang mga wire na iyon. Naiintindihan ko. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi maibabalik ang 100,000 steam bonds. Ang sirang tarangkahan ng watawat ay hindi mapigilan ang ating atensyon. Crush ko to. Kung hindi natin ito crush, magiging shell ng bakal ang tarangkahan. Gusto kaming pigilan ng ilang wire na bakal. Gupitin ito gamit ang kutsilyo. Kunin mo sila. Isara ang power generator. Ihagis ang kulog. Kulog. Ang asul na kulog ay nagmumula sa langit. Kung ihagis natin, magsisigawan ang mga tao. Kulog. Maari bang ipatawag ng hukbo ang siyam na kulog? Hindi ito digmaan. Ito ay isang labanan laban sa mga Diyos. Takbo. Mga sundalo ng dinastyang Qi. Ginawa ni Boslin ang kanyang makakaya upang itigil ang bakal na pader. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ng hari ng mabangis na tribo para magpasalamat sa kanya. Linsya. Nanalo kami. Ligtas ang lungsod ng Zenni. Ang deal na ito ay hindi walang kabuluhan. Ang sirang pintuan. Hayaan mo akong mabuhay. Susunod. Hahayaan ko silang kumita. At ilabas ang pera ko. Ang 100,000 tropa ay umatras. Ang huling digmaan sa pagtatanggol ay isang mahusay na tagumpay. Nakumpleto ang unang yugto ng proteksyon sa lupa. Ang ikalawang yugto. Ang digmaan ay nalutas na. Parating na ang bagong digmaan. Mangyaring maging handa. Narinig mo ba yon, General Ho? Binabantayan mo lang ang sirang lungsod. Anong klaseng kakayahan yan? Susunod. Kukunin natin ang plato ng mundo. At patayin siya. Pangako ko. Mamamatay ako para kay Boslin. Ang katapusan.